Bible sa Mark chapter 1. Marcos po. Mark chapter 1, verse number 14 to verse number 45. Yeah. Mark chapter 1, verse 40, verse number 45. So nakita niyo na po si Amen. Ang basahin po natin ang salita ng Diyos ng salita. Verse 40, and there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus said, Verse 42, and as soon as he had spoken immediately, the leprosy departed from him, and he was cleansed. And said to him, see thou say nothing to any man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, where testimony unto them. Verse 45. And he went out and began to publish much, and to place abroad the matter, so much that Jesus could no more openly enter into the city, but was without the next places, he made him from their part. Our great Father in heaven, we come to you this night, and we thank you for who you are and what you have done in your life. And Lord, thank you for touching our life to our Lord Jesus Christ. Who died on the cross, buried, and was crucified into the third day 2,000 years ago. And we believe that truth, and because of that, we can cry to you now, Abba Father. And may the Holy Spirit talk to us right now. May you revive us. May you help us to understand your word. In Jesus' name, we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated po. Kung atin po tatansahin, mga nagdaang taon, 4 years, nagkaroon tayo ng pandemic. Tila bagay isa na lang itong para bangungot sa ating lahat. Madaming uri ng quarantine nagkaroon. May ECQ, may GCQ, modified, enhanced, sa quarantine. So, maintindihan natin yung feeling na ikaw ay binubukod dahil sa ilang mga dahilan, importanteng dahilan. At ayon sa datos ng DOH, 4.1 million mula lang ng 2020 hanggang 2022. Ang nasawi, 66,000. So, wala pa. Maybe 2 taon or umibig ko muna. So, madaming, pati hotel, eskwelahan, naging isolation center. Para yung mga taong nilalagnat, inuubo, merong COVID-19, ay sila ay ma-quarantine. Ang bawat ubo, lagnat o sipon ay naging sanhi ng matinding pangamba. Maraming tao ang natakot, mahawa, lalo na sa mga lugar na mayroong mataas na kaso. Ang mga nagpo-positibo sa COVID-19 ay kadalasang dumaranas hindi lang ng physical na paghihirap, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na pagkalugmok. So, not just physically, mentally, spiritually, emotionally. So, may mga takot na baka hindi na gumaling, mamatay, nanangamba sa kanilang mga pamilya, at yung discrimination. So, pag meron kang ubo, nilalagyan ka ng mga tao. Ang pandemya ay nagdulot ng malawakang pagkatakot, kawalan ng katiyakan, kalungkutan, lalo na sa mga panahon kailangan ng physical distancing. Kung kailan hindi mo man lamang mayakap ang mga mahal mo sa buhay. So, ito lang di Brother JC. Parang kwento niya dun sa may tagong lugar na lang pinanganan na quarantine dahil siya ay positive sa COVID-19. 1 week, dahil kailangan mong ibukod. So, sino dito naranasan ng ma-quarantine? Yung talagang, ay, ikaw na-quarantine ka saan? Sa bahay. O, hindi ka lumabas.
Yung nalayo sa bahay. Dinala sa ospital. Dinala sa ospital, tapos in-isolate talaga. Now, kahit hindi natin naranasan yung nasa school ka, nasa hotel, or sa isang facility, alam natin kung pakiramdam na nilalayuan tayo ng tao. Di ba? Kasi nagkaroon ng pandemic. Simpleng ubo, lahat nakamas. Takot tayo. At sa ating binasa ngayon, mga kapatid, matatagpuan natin yung isang lalaki na hindi lang matindi yung pagkakwarantine sa kanya, kundi ayon sa batas ni Moises, kailangan nila silang ilayo dahil sa kanilang kalagayan, sa kanilang matinding kalagayan. So yung kanyang naranasan, hindi lang 1 taon, hindi 2 taon, hindi 4 na taon. Marahil buong buhay niya nilalayuan siya ng tao. Makita natin sa binasa natin sa Mark chapter 1. I believe nasundan nyo yung chapter 1 pa lang, sobrang dami nangyari. Andyan yung forerunner, si Mark. Tapos, andyan si Jesus, napunta sa wilderness, binaptize siya, tinawag niya yung mga disipulo, pagdating ng verse number 23, nagpagaling siya ng yung mga sakit, tapos kinestyon yung kanyang authority, tapos nagpalayas ng demonyo, tapos last time, bago mangyari ang kaganapang ito, si Jesus Christ, busy. Tapos makikita din natin, kahit busy siya, makikipag-fellowship sa Panginoon sa pagmagitan ng pananalangin. And here comes, at the end of the chapter, makikita natin itong isang lalaki na hindi natin alam kung ano kanyang pangalan. Meron siyang leprosy. Or, sa madaling salita, sa Tagalog, ketong. No? Now, siguro, may ideya tayo kung ano yung ketong, parang pangalan pa lang, ang baong na. Pero ano ba talaga yung sitwasyon ng taong may ketong? So, tignan natin kung ano ang findings. Nagsisimula ang ketong bilang maliit na ulang batik sa balat. Hindi magtatagal, ang mga batik ay lumalaki na nagiging maputi. Tapos nagiging makintab na parang kaliskis ang anyo. Unti-unti kumakalat ang mga ito sa buong katawan. Kasunod nito, magsisimulang malagas yung mga buhok, hindi lang sa ulo, kundi sa mga kilay. So imagine yung taong walang kilay, walang buhok, walang kilay. Habang lumalala ang kalagayan ng isang nekritong, lumuluwag yung mga kuko niya sa kamay at sa paa at nagsisimula silang mabulok ng tuluyan. Tapos malalaglag. At kasunod nito, ang mga kasuksukan sa daliri ng kamay at paa ay nagsisimulang mabulok at malaglag pa isa-isa. Nagsisimula rin umurong ang gilagid, kaya hindi na ito kayang hawakan ng mga ngipin. So, imagine yung taong walang buhok, walang kilay, walang ngipin, tapos sobrang daming batik-batik o bilog-bilog na parang kaliskis. Patuloy na kinakain ng ketong ang muka hanggang sa mabulok ang ilong, alang-ala, at kahit ang mga mata, at unti-unting nangihinga ang taong merong ketong hanggang siya ay mamatay. Diyan sa junction, di ko alam kung namamalay niyo sa junction, pero medyo rin dyan lalaki na ewan ko, naningin ka tayo nung nag-wedding or something like that. Pero pag nakita mo siya, matatakot ka. Parang siya yung nasa Fantastic Four, yung bato-bato. Kasi sa mukha niya, bilog-bilog. Kasi bilog. Ikaw, nakita mo na yung ato. Pero bilog-bilog lang. Hindi naman siya katulad ng ketong na hindi gusto ko. Tapos may team siya, tapos may kabag. So parang nakakatakot, di ba? Pero hindi naman siguro nakakahawa yung kanyang sakit. Now, kung imagine mo, mahirap sa isang tao magkaroon ng ketong physically. Pero, ang pinakamasakit na bahagi ng pagkakaroon ng ketong noong araw hanggang ngayon ay yung pagtrato sa kanya ng ibang tao. Kung paano siya tratuhin. Sa lumang tipan, inutos ng Diyos na ang mga ketongin sa kalagitnaan ng mga espirita ay dapat inuwalay at maingat na surian yung mga Levites. Kailangan magbihis ang mga ketongin na parang nagbuluksak, na parang sila ay namatayan, sapagkat sila ay inuturing ng mga buhay na patay. So, it's like zombie. Buhay na patay. So, tinuturing silang zombie.
Patay na. Buhay pa pero patay na. At kailangan din nilang magbabala sa mga taong malapit sa kanila, 2 metro. So, kung 2 metro mula dito hanggang doon, siguro sa piano, o 3 metro niya, o dito siguro sa elephant. Kailangan nilang sumigaw ng unclean, unclean, or marumi, marumi. Sa tuwing may lalapit sa kanila. At hindi ito dahil ang ketong ay nakakahawa o madaling makahawa, kundi dahil ginamit ng Diyos ang sakit na ito bilang isang matinding larawan ng kasalanan at ang epekto nito sa atin. So, ang taong may ketongin, pagkalarawan ito kung ano ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Unti-unti tayo papatay. Nakakatili, hindi man sayang samahan, pag unti-unti tayo papatayin. Yung Old Testament yun na. Pero nung New Testament, alam niyo naman, lalo sa mga Bible student, kung ano yung sinabi sa Old Testament, mas lalong pinapalala sa New Testament. Halimbawa, sinabi lang na huwag ganito pero palalalain nila. Kumbaga, mas authoritative na yung sinasabi ng mga teachers of the law kaysa doon sa sinasabi ng law. Nung panahon ni Jesus, mas matindi yung pagtrato ng mga tao sa mga taong ito. May 2 bagay na iniisip nila tungkol sa isang itomin. Isa ka ng buhay na patay. Katulad ng sinabi ko kanina. Na-carried away nila, na-carried yun. Pangalawa, karapat-dapat lang mangyari sa iyo yan kasi ikaw ay pinarurusahan ng Diyos kasi masama ang tao. At ayon sa kaugulian ng mga Hudyo, hindi man lang dapat batiin ang isang itomin. So, bawal ka mag-hi, hello, God bless. Ano pangalan mo? Bawal. So, kumbaga, tumindihan, hindi sinabi sa Bible na bawal silang batiin. Pero ito pinalala ng mga Hudyo. Ayon sa kanila, kailangan ay may distansya ng 6 talampakan o sobrang layo. At meron pang mga tagapagturo o mga rabbi, mga teachers, na sila ay nagyayabang na hindi siya bumibili ng itlog sa kalsadang may ketongin. Kasi sa Bible, ang custom nila ng Old Testament, kapag ikaw ay unable to work or disabled ka, ang pinakatrabaho mo ay manghingi. Okay? Manghingi. Yun yung work mo. Kaya yung mga taong nanghihingi, hindi able to work naman, so parang hindi sila karapat-dapat bigyan. So, ito yung isa sa kanilang mga trabaho, magbibos. Pero, hindi ako bumibili ng itlog sa kalsadang may ketongin, at meron pang rabay na nagsasabi na naghahagis ng bato ang mga ketongin, sa mga ketongin para mapalaya sila. Meron pang isang rabay na hindi man lang pinapayagan mag-ilamos ng isang ketongin. So, imagine mo, sa kantang may ketong, physically, outcast, emotionally, spiritually, kasi tingin nila sa'yo, karapat-dapat lang na yan kasi masama ang tao at pinarurusahan ng Diyos. Now, kung babasahin lang natin ito na hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ketong o ano yung leper, ano yung leprosy. So, parang wala siyang suntok sa atin. So, lumapit siya kay Jesus, sinawakan siya ni Jesus, bumalik siya. Parang yun lang. Pero buong buhay mo, parang wala nang cure, and then dumating ang Panginoon Kristo. Again, inayaan ng Diyos ang keto dahil sa paglalarawan ang nakatayuan natin sa Diyos. Ano ang mangyayari o ano ang magagawa ng kasalanan sa atin. Sabi ni Jonathan Edwards, ang kasalanan ay isang nakakapandiling bagay sa paningin ng isang banal na Diyos. Mas kasuklam-suklam ito kaysa sa pinakamabaho at maruming sugat. Ang makasalanan ay walang anumang mabuti sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang kabutihan ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Sabi pa ng isang mga aral, ang kasalanan ay parang dumi ng diablo. Hindi dumi ng tao dumi ng diablo. Lason sa isang gininto ang ngunit, mapaninlang sa nasisitlan. Ito ay parang magandang babae, ngunit may patalim na nakatago sa ilalim sa kanyang balakal.
At dahil sa kasalanan ng mga kapatid, lahat tayo ay guilty sa Diyos. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Lahat tayo ay hiwalay sa Diyos. At ang galit ng Diyos ay nakaabang, or the wrath of God abide in us. At lahat tayo ay hindi natin maaaring iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ng magpapagaling sa atin, kailangan natin ng magliligtas sa atin, at kailangan natin ng magre-restore sa atin. At walang iba, hindi ang ating reliyon, hindi ang gawa, hindi anumang mga bagay, kundi ang Panginoon sa Kristo. And just look at the story here. Nais ko ulit ikwento sa inyo. Dumating itong kwentongin at lumuhod siya sa Panginoon. At sinabi niya, kung kaya mo, if thou will, kung gugustuhin mo, Panginoon, sa Luke, sinabi niya Panginoon ako ay inyong mapapagaling. And Jesus moved with compassion, nakapag ang Panginoon, put forth his hand and touched him and said unto him, I will be thou healed. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him and he was cleansed. Pinagaling siya ng Panginoon, hinawakan siya ng Panginoon, nawala ang leprosy at sinabihan siya ng Panginoon na huwag niyang ipagkalat. At pumunta siya sa priest upang siya ay masuri katulad ng sinasabi ng law of Moses. Mga kapatid, katulad ng leprosy na ito, sumasalamin ito sa ating lahat na tayo ay makasalanan at papunta tayo sa kapahamakan. Na parang walang kagalingan, walang pag-asa, marumi, nakakahili. The title of this message is When Jesus Touches You. And what we can see here, when Jesus touches you, it is a touch of cleansing. And we repeat that, when Jesus touches you, it is a touch of cleansing. Hindi niya lang nilinis, hindi niya lang kayang linisin ang leprosy, kundi kaya niya rin linisin ang ating kaluluwa na punong-puno ng kasalanan. In the Old Testament, you need to offer sacrifices upang ang galit ng Diyos ay mapunta sa sakripisyo. And then, when they do sin again, they need to repeat it again and again and again and again and again and again. That is the manifestation of their faith that someday the Messiah will come and He is the final sacrifice. But when Jesus came, He is the Son of God, siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, walang kasalanan, ni pambobola o pagsisinungaling sa kanyang bibig ay hindi nadatnan, namuhay ng banal, walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo ay bumuhos doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. At sinabi ng Biblia, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, hindi na kailangan ng alay, sapagkat meron ng inalay at ang alay nito ay mapagsawalang hanggang alay. Amen. Kung isipin mo, Lord, parang unfair. Kasi 70 years na ako mabubuhay sa mundo. Tapos, mapupunta ako sa impyerno. You know that God is not dependent upon us? Alam ba natin na ang Diyos ay hindi depende sa atin? Na hindi na siya magiging Diyos kung wala tayo? And the eternal Son of God became man upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Pastor, 3 hours lang naman or 4 hours lang naman nagsakripisyo si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Tapos yung mga taong hindi manampalataya sa Kanya, panghabang buhay magpunta sa impyerno, hindi man parang unfair yun? No. Right. It is the eternal Son of God became man and offered eternal sacrifices. That's why, ikaw at ako, nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Every time na nagkakasala ka, every time na hindi ka gumagawa ng tama, every time na natutuwa si Satan kasi sumisindi ka na naman,
Or nanonood ka na naman ng mga bagay na hindi magaganda. Or anumang pagkakamali natin. God looked upon us as if we never sinned. Na parang hindi ka nagkasala. Bakit? Dahil mabait ka? No. Dahil yung inalay ni Kristo na kanyang buhay, panghabang buhay na paglilinis sa atin. Panghabang buhay na sakripisyo. Yun lang at wala ng iba. It is a touch of cleansing. Nawa mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito ang sure sa Bible. Psalms chapter 7, verse number 11. Galit ang Panginoon sa mga kasalanan. Araw-araw. At kapag ikaw ay namatay, right there, hindi ka pupunta sa purgatorio, hindi ka pupunta sa intermediate place or whatever, you will go straight into hell. But God loves you so much. Gusto niya magkaroon ng relasyon sa iyo sa pamamagitan ng Jesus Christ. Ikaw ay parang isang leper na nakakadiri dahil sa iyong kasalanan. At ang kailangan mong gawin, manampalataya ka, natapos na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya ang Panginoon. At tayo mga ligtas na, ang sabi ng Bible, hindi totoo na hindi na tayo magkakasala. Tayo ay magkakasala pa rin. Ngunit kung tayo ay magkakasala, kailangan natin ipamutawi o i-confess sa Diyos ang ating kasalanan sapagkat tapat siya at matapat na patatawarin ang lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa ating mga unrighteousness. Yes, you are already forgiven. Ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Ngunit in the process of your transformation or sanctification, tayo ay nagkakasala. We're hurting God. We against the Holy Spirit. We need to ask for forgiveness. Ano mang pagtuturo na pwede kang gumawa ng kasalanan kasi ligtas ka ay hindi galing sa Biblia. Sapagkat ang kaputihan ng Diyos ay mag-lead sa iyo para gumawa ng tama. Amen. Mangungopia ka kung sasabihin mo, first time man na naman. Mangopia tayo kasi mamaya magpo-confess na lang tayo sa kasalanan natin. Mali po yun, mga kapatid. Si David, nangingi siya ng pagiging sa Panginoon. So, only God can cleanse us. Hindi mo kaya. Kaya nga, maduming basahan. Isa kang mangmang kapag ikaw ay naglilinis ka ng basahan, ng lamesa na ang gamit mo ay maduming basahan. You know that you're a fool. And a lot of people, foolish when it comes to salvation. Because they thought na 50% mananampalataya ko sa Diyos, pero 50% dapat gumawa din ako para talaga totoong maligtas ako. Wrong! Ang kaligtasan ay sa Diyos lahat. Ang kaligtasan, 100% sa Panginoon. Now, lumapit ka sa Panginoon. Tayong mga ngaral, mga song leader, di ba? Pagkatapos mong gumanap ng metal rock sa jockey kahapon, tapos ngayon magsasonggit ka, meron kang feeling of unworthiness. Buti naman may ganun kang feeling. Kasi kung gawa ka ng kasalanan, tapos pagdating mo sa pulpit, wala ka man ng konsensya, baka hindi ka ligtas. Pero kung nakaramdaman ka ng unworthiness, tandaan mo, huwag kang maging ma-pride, lumapit sa Panginoon, nalilinisin ka ng Diyos. Lord, sorry po. Mas madami pong time akong nakinig ng word ni Saul kaysa makinig ng mga praise sa iyo. Lahat tayo guilty dyan. Kaya lumapit ka sa Kanya at lilinisin ka ng Diyos. When Jesus touches us, it is a touch of cleansing. At tignan nyo meron pa akong isang nakita dito. Nung nilapitan siya ng leper, nung lalaki ito, sabi niya, if thou wilt, Panginoon, kung gugustuhin mo, thou canst make me clean. Magagawa mo akong malinis. Hindi sinabi niya, Panginoon, kung kaya mo, gagaling ako. Hindi, may kaibahan yung, Panginoon, kung kaya mo, gagaling ako. Tsaka yung, Panginoon, kung gusto mo, gagaling ako. Maraming pagkakataon sa buhay natin, nagda-doubt tayo na kung kaya ni Lord.
No, you do not doubt His power. God can change you. God can make you grow. Hindi na kine-question yun. At hindi natin question kung desire pa ni Lord na tayo ay manumbalik sa Kanya, lumago tayo sa Panginoon. Stop doubting God. You really can. Ang kaso nga lang, ikaw lang ayaw mo nang lumago. Mas pinipili mong ganyan ka na lang. Second, when Jesus touches us, not only it's a touch of blessing, it is a touch. Ito ay paghawak. It is a touch of love. It is a touch of compassion. Jesus was moved with compassion in verse number 41. And He doesn't just heal, He feels. Ang sabi sa Luke, this man was full of leprosy, meaning that the disease was in the advanced stage. Kumbaga kung sa cancer, hindi lang ito level 1, level 2, level 3. Ito ay level 5, stage 5. Ang katawan ng lalaking ito ay punong-puno. This his life was rotting, nabubulok, walang part ng katawan niya na walang ketong. At marami nang pinagaling si Kristo sa maraming pamamaraan. Alam mo yon, pwede sanang sabihin ni Lord, magaling ka na. Maraming miracle si Lord sa pagpapagaling. Sinasabi niya lang, magaling ka na. Naniniwala ka ba? Magaling ka na. Pero alam nyo, it is unique with this guy. Hindi niya lang sinabi na gusto kitang maging malinis. He put forth his hand. He stretched out his hand and touched him. At hinawakan niya. For the very first time again in his life. Since it was a long time since he had felt a loving touch. Pero sa muling pagkakataon, hinawakan siya ng Panginoon. At doon niya lang ulit naramdaman yung init ng paghawak na nagbumula sa isang taong nagmamahal. The Son of God became the Son of Man, so that the Son of Men might become the sons of God. Mga kapatid, baka sabihin mo, hindi, easy lang naman kay Lord mamatay sa krus kasi Diyos naman siya. Diba? When He gave up His Spirit, dumiretso na kaagad siya doon sa ikalaliman, He gave up His Spirit, then after nun, He rose triumphantly. Yeah, that's right. But you know what is hematidrosis? When Jesus prayed a prayer in the Garden of Gethsemane, Ama, kung gusto ninyo, let this cup pass from me, meaning the wrath of God was poured. The wrath of God was poured upon the Lord Jesus Christ. Ang galit ng Diyos ay mapupunta sa Kanya. At magkakaroon ng pagkakataon na ang Holy Trinity ay maseseparate siya sa Father. Masakit yung pagkapako, masakit yung paglagiti, masakit yung crown of thorns, everything. It is excruciating pain. But you know what's ang pinakamasakit sa lahat? Yung pagkakataon na nahiwalay siya sa Ama at ang galit ng Diyos ay bumuhos dahil sa krus ng Kalbaryo. And He said, Eli, Eli, lama sabachthani. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Scholar says that was the time when the Father turned back his back from the Son. And it's not easy because for eternity, magkasama na sila. Kahit nagkatawang tao siya. But when He was on the cross, the wrath of God was poured upon the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi biro ang ginawa ng Panginoon upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. The love of God is greater far than the tongue of man can ever tell. It goes beyond the highest stars and reaches to the lowest earth. The guilty pair borrowed down with care. God gave His Son to win His heir child to reconcile and pardon from sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, shall forever more endure.
the saints and angels on. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Amen. Kailan mo ulit naramdaman yung pagmamahal ni Lord sa'yo? Akala kasi natin, mahal tayo ni Lord kapag masaya ka lang. Ha? Pag binless ka ni Lord, may blessing ka, pag may 50,000 ka sa bulsa mo, mahal ka ni Lord. Lord, thank you. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo. Kanina si Charity gusto pumunta dito sa church. Pero ayaw ko siyang papuntahin kasi mayroong aso eh. Baka makagat. Kung di ko siya mahal, sige, punta ka sa church. Pero dahil mahal ko siya, hindi ko siya iniabot dito. Pag hindi nasunod yung plano mo, mahal ka ni Lord. Amen. Ang hirap kasi sa atin, magpaplano ka, ganyan-ganyan. Tapos, in-memory verse mo, nagpaplano ang tao, pero ang Diyos pa rin yung masusunod. Pwede ba magpasabit tayo sa gusto ni Lord? Amen. Gusto mo, 5 years, 10 years, Lord, pag 40 na ako, may ganito na ako, ganyan-ganyan. Eh, paano kung hindi? Lagi na itong sinasabi dito sa pulpit na to, tingnan ko pa itong pulpit na to. Ang says ng Christian life, hindi yung naging mayaman ka bago ka mamatay. Amen. Amen. Kasi maraming tao, Christian, naging mayaman, pero pag tinignan mo ang Christian life, nila lekwa. That's right. Ang success ng Christian life ay kung ano yung kalooban sa iyo ng Panginoon, natupad mo sa buhay. Amen. So, pag hindi natupad yung plano mo, pagmamahal mo ni Lord. Amen. Pag nagkakasakit ka, pagmamahal mo ni Lord. In your brokenness, mahal ka ni Lord. In your heartaches, mahal ka ni Lord. And it is a touch of compassion. And last but not the least, diyan po ba tayo mga kapatid? Amen. When Jesus touches us, it is a touch not only of cleansing and love, but also it is a touch of restoration. We restore the leper to health and to the community. And Jesus restores us fully. Kita nyo hindi sinabi ni Lord na, oh, sige mamatay na ako para sa inyo. Okay? Isi-save ko lang kayo, 70% or 90%, 10% sa inyo. And the Bible tells us that anumang paghihirap natin sa mundo, hindi mo ma-compare yung paghihirap na naranasan mo dito sa earth sa mga bagay na inihanda sa iyo ng Panginoon. Diba? Kilala niyo yung professor, Professor John, I forgot the name. Kanina nababasa ko. Isa siyang scientist. Sabi niya, gusto mo bang ma-recognize ka well known sa field of science? Yes. Pero kailangan mong gawin, okay? I-denounce mo ang Christian faith mo. Sabi niya, ano ang maibibigay mo sa akin? Mas mahigit pa ba yung bagay ba na i-offer mo, mas mahigit pa ba yan sa bagay na meron na ako ngayon? Sad to say, we are already restored by the Lord Jesus Christ, pero patuloy pa rin natin sinisira yung buhay natin. And this man was fully restored sa community. Tandaan natin, ayaw siya ng mga tao. Pero anong nangyari? Yan sasabihin niya sa tao, anong ginawa sa kanya ng Panginoon Jesus. Help into the community. And may you ask this question to you. Kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, hindi ka napunta sa church. Dito, sa Pilgrim Bible Baptist Church, hindi ka sinig ng Panginoon. Nasaan kaya tayo ngayon? Diba? Wala yun si Brother Harvey. Yung salita. Ako, marahil siguro. Hindi ako niligtas ng Panginoon. Nagtutulak na lang ako. O kasi, doon sa lugar kasi namin, di ba? Or, baka marami na akong anak. Kaso iba-iba, o panganay. Or ikaw, were it not for grace, I can't tell you where I've been. Hindi mo alam kung nasan na tayo ngayon. Kaya pasalamat tayo kay Lord. And as we conclude, remember the song, He Touched Me?
shackled by the heavy burden, need the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Since I met His blessed Savior, since He cleansed and made me whole, oh, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Ito kantang to, parang based sa scripture na to sa pinag-aralan natin. So, sa first stanza, yung highlights doon as we conclude. When Jesus touches us, you will no longer be the same again. Hindi ka nakatulad ng dati. Naniniwala kayo doon? Kung maalala mo yung wala nang makapag-tame sa Kanya, lahat ng tao takot sa Kanya, pero nung pinagaling siya ng Panginoon, di ba, ang dami niyang tanikala, di na siya kaya ng tanikala. He was on his right mind, nakapag-ayos ng sakot, binagalo siya ng Panginoon. At dati, ganun din tayo. Sinang-sira ang buhay natin. Pero unti-unti tayong binabago ni Lord. More Brother Joy, amen? Amen. Dati, di na tayo Dati, nagpumura tayo sa bibig. Ngayon, hindi na. Sa isip na lang. At later on, wala na. Di ba? Minsan, pag sa basketball, pag tumapos, nakakapagsabi ka pa din. Pero doon mo na lang nasabi yun. Then later on, mawawala na. No longer, nawa mga kapatid, huwag na natin balikan kung sino tayo dati. And when Jesus touches us, something happened. Merong nangyari. Pag nag-aral ka ng theology, alam mo isang subject yung pinag-aral natin, regeneration, adoption, sanctification, yung mga Sean. Isang pangyayari lang. By grace, nanampalataya ka sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pero ang daming nangyari sa iyo. Placing of a son, you are regenerated, and then a lot of things happen in your life. Hindi mo man alam kung ano yun, pero alam mo meron eh. Kaya nga meron kantang, heaven came down and glory filled my soul. And thus, this is third stanza, oh, I will never cease to praise Him. Tama, tayo ngayong ligtas na. Huwag tayong tumigil i-praise si Lord. Bakit? Kasi pagdating natin sa langit, we will be praised to God forever and ever. Amen. Diba? Ano sabi ng Bible? Yung kingdom ng Panginoon, papawiin niya lang ng kingdom dito sa earth. Ang Diyos ay matagumpay magpakailan pa man. Now, let us praise Him. So, tayong mga hinipo, hinawakan, iniligtas ng Panginoon. Huwag tayong tumigil na mag-tinggol, mag-praise. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this time. Thank you for your love, grace, and mercy. Thank you for who you are. And thank you for your touch. Thank you for your love, grace, and mercy. When Christ came in your life, it is a touch of cleansing, healing, love. It is a touch of restoration. The relationship that was broken because of Adam's fall. Thank you, Lord, for saving us. And now, Father God in heaven, kung meron man po sa aking kalagitnaan na wala pa pong relasyon sa inyo, hindi po kilala si Jesus Christ, King and Lord and Savior,
I pray, O God, that you will lead this person na si Kristo na po ang tagapagligtas. Na siya lang po ang makakapagbayad ng aming mga kasalanan. Namatay siya sa Kalbaryo, tulong sa kanyang dugo, nilibing at nagmamahal. I pray, O God, that you continue to lead this person. At sa akin naman po, let's have a private moment in the Lord. And it's time to respond to the message of God's Spirit. You want to come forward? Please come forward. Meron tayong mga gusto mong hingin sa Panginoon. Lord, a lot of times I'm not confessing my sin. I'm not thankful. I'm not grateful, Lord. Please forgive me. May you please forgive me, Lord. Oh, Father in heaven, once again we come to you. We thank you for this time that you gathered us all. I pray, God, that all of our prayer requests may answer this according to thy will, timetable, and may correct our hearts. There are things that in our hearts and mind that is not right with you. May you please cleanse us. And may the Holy Spirit continue to fill us, O God. May we walk worthy. May we depart from unrighteousness. We may live righteously, and may we praise you, Lord, in all of our lives. I pray, God, that may continue to bless our pastor, Pastor Paul, together with his family, this church, our brother and sister in Christ, those people that are struggling, and those churches, missionaries. I pray that may you continue to provide all of our needs. We thank you, Lord, that we love you, and all things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's ask Brother JC